Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At maghanap tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Maraming maidadagdag at maitutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila'y nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Hacuba. Hindi, mabuhay ka, Major Hacuba. At mabuhay ang Sandatahang Pilipinas. Mga kabayan, ako po si Captain Jerome Hoxon Hacuba, Officer DAS 146467 AGS Philippine Army. Ngayon po is November 30, 2025. At ngayon po, ang cut-off ko bilang isang aktibong sundalo. Nag-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. At ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Isang karangalan po ang mabulag para sa ating bayan. It's an honor to be got wounded for our country. So what kung nawala ang aking paningin? The important is I did something for our country. I believe that I did my part as a soldier, as your soldier. Kahit ano po nang nangyari sa akin ay hindi ko po pinagsisisihan. Kahit ako'y bibigyan pa muli ng pagkakataon na makapag-serbisyo muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Sapagkat dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Ika nga ng ating dating Pangulo. At ngayon po, may isang akong follower na nagbigay sa akin ng isang token at babasahin ko ito ng aking anak.
Please read, anak. Please read. Read or i-describe ko muna. Ano nandyan? Ito yung logo ng AFP. Okay. Sa gitna. Tapos sa baba yan dito may nakalagay Jerome J. Hakuba, Captain O-146467. Tapos may open and close parenthesis INF PA 09-15-10-30-20. Date yan, date. And then, Sa likod, mayroon pa sa likod. Ano nakalagay sa likod? for your unwavering service and sacrifice to the nation, Rangers lead the way. Maraming salamat po sa aking mga kababayan. Bumalik po ako sa aking pamilya, at least hindi nakakahon. Hindi ko man sila nakikita, but at least naiyakap ko sila. At sabi ko, anak, ay proud ako na naging isang sundalo, kasi ang pagiging sundalo ang naging daan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at kapagpaaral ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita, ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at maabot ninyo din ang inyong mga pangarap ba ng araw. Kaya hindi na, uuwi na si Papa. I'm coming home. Sapat na siguro yung 2 mata na ibinigay ko para sa ating bayan. Kaya salamat sa aking follower na nabigay po nito. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin, maraming salamat po, at malaking tulong na kahit nalabas man ako sa serbisyo na ganito, at least may karangalan ang aking paggabulag, may silbi ang aking paggabulag. Para po yun sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga tropa na nandyan po sa serbisyo. Ingatan niyo po ang inyong serbisyo. Panatilihin ang isang pagiging mabuting sundalo at isang pagiging mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Pagkat at the end of the day, babalik tayo sa Kanya. So with that, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng aking mga naging classmates, simula sa ROTC, sa CSE Metalas Class 25-2010, sa POTC Class 36-2012, sa OPC Class Lacandiwa Class 63-2014. Maraming salamat po inyo. Mga classmate ko po sa OCS, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa Scout Ranger family, maraming salamat po sa inyong lahat. This is your Captain Blind. Signing off. Maraming salamat po.